Well, ano po ba ang pinakamalaking pandaraya ng dyablo na pwede niyang ibato sa bawat tao at marami ang malilinlang? Ito po ay walang iba kundi ang mga tungkol sa mga kaluluwa, mga ligaw, ika na kaluluwa, mga multo, mga dyablo na naglipa na kung sa katutuusin, sila nga po yung mga dyablo. So ito pong mga dyablo na ito ay talaga po namang kampon ni Satanas. Ever since, sila po ay talagang may purpose na mandaya at lokohin ang bala na. Dahil nang si Satanas po ay itapon, ito po yung rebellion tinatawag. Marami po mga sumama na mga dyablo sa kanya. Why? Dahil sa isang hindi pa rin maipaliwanag na kadahilanan. Isa po sa mga misteryo ng Biblia na kahit sinong Kristiyano, kahit sinong dalubhasa sa Biblia ay hindi makakatuntong sa kaalaman nitong bagay na ito. Ano ba yon? Ito yung katanungang, ano nga ba ang pinag-ugatan ng rebelde ni Satanas? Bakit siya nagrebelde? Paano pumasok kay Satanas ang kasalanan? At bakit hindi siya pinatawad ng Panginoong Jesucristo? Hanggang ngayon, walang mga scholars ang pwedeng sumagot niyan. Pero nandiyan ang Biblia para gabayan tayo na magtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Kung sinabi ng Bible na may masama at mabuti, doon tayo sa mabuti. Piliin ang mabuti. Sasabihin ko po, piliin ang mabuti sapagkat mahirap gawin ang mabuti. Nalilito ba kayo? Piliin ang mabuti dahil mahirap gawin ang mabuti. Ibig sabihin, piliin mo si Jesucristo. Dahil hindi natin kayang gumawa ng mabuti, pag pinili natin si Jesucristo, makakagawa tayo ng mabuti. Not by our works, but with His finished work sa cross. Palakpakan naman natin si Jesus. So mahirap pala yung ganitong may ubo ka. Ako pagaling na po ako, patanggal na po yung mga phlegms, mga plema. Pero maya't may nangangati. So tinatansya ko kung hindi nangangati ang lalamunan ko, doon ako gagawa ng vlog. Okay. So ito po kasi, pinakamalaking pandaraya ng dyablo na nakikita ko po ngayon. Dahil itong last days, lipanan na po yung mga ghost stories na tinatawag. Mga patungkol sa multo, mga kamultuhan kumbaga, no? Mga kamultuhang kababalaghang kwento na hindi maiiwasan. Most people love to hear many stories about this. Ghost stories, horror stories and all that, you know. But kung titignan mo mabuti, ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng takot, no? Kababalaghan na rin. At nakaka-imagine sila according doon sa mga napagkwentuhan nila o napanood nila sa mga palabas. Pero alam po ba ninyo, meron po talagang mga pangyayari na ang mga tao nakakakita talaga ng multo. Just like my late dad, when his mom passed away, was beside her at her very, very side. When her mom passed away, my dad was sitting there. And after my dad looked at his left, there nakita niya ang lola ko na nakamamatay pa lang, nakatawa at nakangiti sa kanya. It means, kung hindi ka mananampalataya ni Jesus, you can easily be deceived by this. So, nung nakita niya, tumawa pa raw sa kanya. But my dad said to that supposed to be raw na allegedly my lola, sabi niya, "You're not my mom. You're the devil. You're a devil. My mom is in heaven right now. It's with Jesus." So, iba na talaga nagbabasa ng Biblia. Hindi ka pwedeng, i-deceive. Sabi niya rito pag uwi niya, gusto akong dayain ni Satanas. Pero, iba na talaga pa nagbabasa tayo ng Bible, lucky Jesus tayo sa kanya. Another one, my uncle, March 1978, Good Friday. He was there upstairs with the second floor, listening to Saturday Night Fever record, soundtrack. Staying Alive by the Bee Gees was being played by sa kanyang turntable.
And then suddenly, all of a sudden, doon sa puno ng bayabas na katabi ng atis, nag-appear ang kapre. Takot na takot itong aking uncle, asawa po ng aking tiyahin. And then, wow! Nakatingin daw sa kanyang kapre, may sigarilyo, tabako. Yan. So, ayan po ay mga pandaraya po ng dyablo. Simula noon, pinarenovate na po yung bahay na yun dahil they don't want it to remain the same because of that particular happening way back in 1978, Good Friday, Holy Week, Biyernes Santo. So, walang pinipiling ang dyablo. Nangyari po yun alas 3 ng hapon para sabihin namatay na ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Parang ganun paniwala ng mga old religion, namatay na. Kaya lumabas yung kapare, mga ganyan. So, wag tayong palilin lang, Jesus is alive forevermore. Hindi na po siya muling mamamatay. Iba na po ang nasa Bible. Iba na po ang alam natin, ang pinaniniwalaan nating katotohanan. Okay, so until bumalik yung dating sigla ng boses ko, pagpasensya muna po ganito. But I can contain. Okay po ako, huwag kayong maano na parang baka nahihirapan ako. Of course not. Okay po, kaya lang itong boses ko ganito po talaga. Ilang araw na. Marami pong may ganito ngayon. Halos lahat kami nag-uusap-usap ng kapitbahay namin ganito. Dahil sa weather po natin, especially sa umaga malamig. Sana nga po ba tayo yun? Huwag tayong padadaya sa dyablo. The dyablo, Satanas, loves to deceive us. Tuwang-tuwa siya kapag ganito. Pero alam niyo po ba kanina umiinom pa rin ako ng mangtsa? Napapadaan pa rin ako ng mangtsa, mahilig pa rin ako sa malamig. Sino may kasalanan ngayon? Okay lang, masarap naman. Uminom din ako ng malalamig, ganun. Yeah, wala eh. Hindi bali na. Gagaling din in Jesus' name. Importante, masarap ang iniinom niya. Alak-alak natin. Yan ang katwiran ko. Happy lang tayo. Basta gagaling. So, ayun. So, ibig ko po sabihin, kung may nakita kayong kamukhang-kamukha halimbawa ng mga mahal ninyo sa buhay na namatay na, yes, hindi po sila yon. Yun ay dyablo. Lately po yung balita sa Titanic, yung barko ng Titanic. Kasi may mga pwedeng sumisid doon, di ba? Mga nag-pilgrimage, yung mga tawag dito, mga nagjo-journey. May nakikita raw sila mga multo. Abay, talagang marami. Mga evil spirit yun eh. Hindi naman yun yung kaluluwa ng mga namatay eh. Dinadaya lang po yung mga ipipilgrimage doon para ilinlang ni Satanas. Sapagkat nandito po ang buong kaawal ng mga dyablo. Nagkalat yan. No? Dahil yan ang kanyang purpose. Linlangin ang mundo. Hanggat hindi nagra-rapture, hindi natatanggal ang mga Kristyano rito. Pero ang maganda po sa ating mga Kristyano, we know it. Kaya kung Kristyano ka, dapat nagbabasa-basa ka ng Bible. Don't let a day pass without reading even one verse of the Scripture. Okay? Nung masama pong pakiramdam ko, masamang pakiramdam ko sa, anong araw ba nun? Mga, I think, if I'm not mistaken, mga Lunes, Martes. Grabe, yun. Pero inom pa rin ako ng malamig. Matigas ang ulo. Okay lang. Hindi ko kayang hindi minom talaga. Mangtsa, yun. Yun. Tapos, nung umigi na po ako, umigi naman na po. Maigi na po talaga ako. Ganito lang aking boses. And then, nung masamang pakiramdam ko, sabi ko, alam niyo po ba, maski magbasa ka ng Bible, parang talagang tinatamad. Hindi tinatamad ka. Masama yung pakiramdam mo eh. Pero sabi ko, Lord, one verse lang. O ganon. Kung medyo ibang pakiramdam niyo, maski one verse. Pero don't let a day pass without reading even one verse of the Scripture. Sapagkat yang mababasa po ninyo na verse Scripture na may kapangyarihan at pag-ibig ni Jesus sa ating buhay. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Lord Jesus Christ. Thank you. Jesus truly loves us all.